Ito na, tingnan ninyo kung anong malaking pagbabago sa kapulisan. Saan ka naman makakita? Pag ganyan kasi ang leader mo, ganito talaga kayo lahat. Tingnan mo, saan ka makakakita ng isang pulis? Hepe pa man din. Hepe ka pa man din ng PNP, tapos normalize mo lang yung pagdodroga? Nasasabihin mo hindi naman lahat ng nagdadrugs addict? Na hindi lahat ng nagdodroga ay lulong. Yung iba, gusto lang ng maging malakas sila. General Marbil, lumayas ka na. Kung ako sa'yo, ikaw din Bongbong, tanggalin mo na tong hepe na ito. Saan ka makakita ng hepe ng pulis? Ipinagtatanggol yung mga adik. Kaya naman pala, galit na galit kayo kay kay PRRD. Kaya naman pala, galit na galit kayo sa war on drugs. Dahil pucha, yung mga user, hindi naman yan lahat masasamang tao. Yung iba dyan, gusto lang kumita. Oo nga, ginagawa na nga negosyo yan. Ginagawa ng negosyo yung hayop na droga na yan. Kaya nga yan illegal Kasi ano pa man ang gamit niyan, basta illegal. Hindi po natin pwedeng imali yung tama at itama yung pagkakamali. Bakit ba ganyan kayo? Bongbong, ano ba tong hepe mo? Anong klaseng PNP chief ito? Alam mo, hindi naman sa mamalinis Alam mo, ako nga medyo hindi ko gusto Hindi ko gusto yung panukala ni Senator Robin Padilla na yung medical use ng marijuana ay illegal. Gawin na nating legal sa Pilipinas katulad ng Thailand, katulad ng ibang mga bansa, katulad ng San Francisco sa Amerika. Oo, meron ganun na illegal yung medical use ng marijuana. Ayaw ko nun. Sa totoo lang, ayaw ko nun because ang droga ay droga. Ang droga, nakakasira yan ng ulo ng tao. Hindi yan artificial Hindi yan natural Halimbawa ako, masaya ako, ayan, hyper ako, masaya ako, kaya ako hyper. Pero yung uminghot ka, gumamit ka ng chemical para maging hyper ka, sir, bawal yun. Bawal po ang mag-drugs, Marbil, ano pang gamit. Lahat ng addict, pag tinanong mo, addict ka ba? Lahat ng addict sasabihin, hindi po ako addict. Kasi lang, construction boy ako. Kailangan, alerto ako, speed ako. Kaya ginagamit ko yung droga. So ngayon, kapag halimbawa nahuli ka ni Marbil, hoy, huli ka, nagdadrugs ka. Sir, hindi po. May pasok po kasi kumamaya. General, anong klase to? Kaya naman pala sabi ko, yung pag-handle ninyo dyan sa KOJC, yung pag-handle ninyo ng situation dyan sa Kingdom of Jesus Christ Central Compound, kaya naman pala mali. Ganito naman pala talaga ang takbo ng utak ng mga peacemakers natin supposedly. Ano na nangyari sa let's say no to drugs? Ano na nangyari sa ang tawag diyan yung kay Abalos na mamamayan ayaw sa droga, may ganun pa. Meron pang mamamayan laban sa droga. Ang dami na ganyan Anak ng tinapay talaga to si Marbilo. Walang alam. Ano bang tinapos na... Alam mo, ito sinasabi ko ganito na ang kalibre ng mga hepe ng pulis sa bayan natin Hindi na napipili ng tama kung sino yung may sayad, sino yung matino. Taina kasi nung presidente natin. Kung sino-sinong nilalagay. Hindi yan beer. Hindi yan beer. Na kailangan mong i-take in moderation. Pag moderation, okay ka. Okay ka, bro. Anak nabagok ang ulo niyan sa HPG, sabi ni Diego Lato. Grabe ka naman. Hindi naman siguro. Cannabis lang ang legal sa ibang state including Illinois for health use lang. Oo, marami. Minnesota, New York, California. Ano na po yan? Even in Canada, the whole country ng Canada, legal na ang marijuana. Ay, sige na. Sige, diretso. Nagpaliwanag ang tagapagsalita ng PNP kaugnay sa pahayag ni PNP Chief Marbil na hindi lahat ng sangkot sa iligal na droga ay adik. Sabi, hindi lahat ng sangkot sa iligal na droga ay adik. Anong tawag sa kanila?
user. Okay, so hindi mali yung ginagawa nila. Tama, tama. Hindi kasi ang konteksto ng sinabi ni General Marbil ay yun daw, yung iba daw may trabaho, pero ora yung trabaho nila, kaya kailangan nila na mas malakas sila. At kung mas malakas sila, mas marami mauuwi silang pera. Tayo na bago iuwi yung pera niyan, ipambabatak ulit niyan, General. Ano ka ba naman? Wala talaga, dito mo malalaman talaga na yung mga nasa pamahalaan ngayon, lalong-lalo na itong mga nasa kapulisan. Walang mga alam. Ayon sa General, kadalasan nagagamit lang daw ang droga para tumaas ang enerhiya ng tao, lalo na sa mga Ina niyan, mantakin mo galing sa isang hepe ng pulis na minsan yung tao pagka gustong lumakas, gagamit ng drugs. Di naman niya sinabi na okay lang yun, pero parang gina-justify niya na hindi masama kasi yung iba naman ganito eh. Let's be lenient. Ganun ba yun, sir? Hindi ko talaga mag-gets eh. Bakit eh? Let's just stick to one rule. What is that rule? That drugs is bad whether you use it in moderate, if you're possessing, if you have drugs in your possession, if you have drugs in your possession, makukulong ka. Plain and simple. Walang justification. Sa batas natin, pag meron kang illegal na droga sa katawan mo, sa nahawak mo, kulong ka. Kung meron kang illegal na droga sa balat sa katawan mo, hindi ka pwedeng maging driver. Oo, hindi pwede. So anything na involved sa droga, hindi tama, hindi natin dapat ito pinapatronize. Yung mga ganitong klase ng mga statement na hindi naman kasi lahat addict. Yung iba user lang. Ang nangyayari sa user, kalaunan magiging addict yun. Kaya nga tawag dyan sa mga kaya nga yan droga na yan is highly addictive. Kaya nga hindi binibenta yan sa Mercury Drugs. Kaya nga hindi binibenta yan sa the generics pharmacy, sir, kasi bawal yan. So, kapag gumamit ka niyan, masama po yan, makukulong ka, ganun. Gamitin mo man yan in moderation, in extremes, mayroon ka man dahilan sa paggamit nito, hindi pwede. Sabi ng batas, bawal yan. Sabi ng batas, masama yan. Sabi ng batas, ikulong. Yung mga naggaganyan. Wala pong yan, walang other side of the story or walang codes dyan. Malinaw na malinaw yan. mabibigat at mahabang oras ng trabaho. Narito ang balita ni Paul Montibon. Sa pulong balitaan sa Campo Cruz. Siyempre, yung punong kasinungalingan, yung kanyang abogado na itatama yung kanyang maling statement, eto na. Pakinggan natin si Coronel, General na to yata eh. General na yata to. Rame, ipinagtanggol ni PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo si PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil kaugnay sa viral na pahayag nito na tila pumapanig ang general sa paggamit ng illegal na droga bilang pampagising lamang sa trabaho, partikular na sa mga night shift workers o natoka sa pangmatagalang duty. Sa isang interview kasi, sinabi ni Marbil na karamihan sa mga nahuhuli nilang sangkot sa paggamit ng illegal na droga ay hindi naman talaga adik, kundi napipilitan lamang na gumamit ng ipinagbabawal na gamot para magising sa mahabang oras sa trabaho o sa Yan, kabobohan talaga. Kriminal yan eh. Pag pumunta ka sa Bilibid o sa mga city jail, tanungin mo lahat ng preso dyan. Ginawa mo ba yung binibintang sa'yo? Puta, lahat yan inosente. Lahat yan inosente. Pag tinanong mo, nahuli mo, may dalang drugs. Nahuli mo, may dalang, nagpupusher. Anong sasabihin niya? Sir, ginagawa ko lang naman po to kasi may sakit yung anak ko. May sakit yung nanay ko. Wala po akong trabaho. Kailangan ko pong kumita ng pera. So kapag may dahilan na ganun, pakakawalan mo na kagad, naknantokwa. Ang hirap kasi sa inyo, kinakaibigan nyo yung mga adik. Yung mga adik na nahuhuli nyo, kinakaibigan nyo. Kaya lahat ng mga excuses nila,
Tain na alam nyo, natural. Saan ka makakita ng tao na nahuli mo na gustong makulong? Natural, lahat ng pwedeng alibay gagawin yan. Di ba? Yung mga mister nyo na nahuli nyo ng babae, puta, lahat ng alibay gagawin yan. Hindi aamin yan. Oo, meron sila laging dahilan ba't nila nagawa yun. O punta kang Bilibid, tanungin mo, totoo ba pinatay mo yung pinatay mo daw? Hindi, frame up lang yan. Di ba lahat yan ganun na sasabihin? Diyos mio naman, ano ba namang klase itong mga to? Sa pangmatagalang duty nito. Bagay na umani ng iba't ibang reaksyon sa publiko na tila pinapanigan pa raw ng general ang paggamit ng illegal na droga gaya ng shabu para lang magampanan ng maayos ang trabaho ng isang empleyado lalo na panlaban sa antok. Dahil dito, nilinaw ng PNP na hindi naman literal na ipinagtatanggol ni Marbil ang mga gumagamit ng illegal na droga na may kaugnayan sa trabaho, kundi ipinapakita lamang anya nito ang ilang mga dahilan kung bakit nasasangkot sa paggamit ng ipinagbabawilan, kundi ipinapakita na may kaugnayan sa trabaho. Ayan na, wait, iyan na natin, balik natin. Ito yung statement ni, ni Fajardo. It's a health problem. It's an economic problem. So dito pumasok yung naging usapan na yung mga gumagamit ng drugs, some of them are not really drug dependent. Some of them are social users or some of them in fact may mga nahuli tayo na ang reason nila putang ina. May nahuli ka. Bakit ka nagda-drugs? Putang ina, syempre Miss Universe yan. Kailangan mo umamin yan. Addict po kasi ako eh. Kaya po ako nagda-drugs. Kasi po, addict ako. Alak ng toklay, Jean Fajardo. Magising ka sa katotohanan. Pag tinanong mo yan, lahat nung isasagot niyan pang Miss Universe para lang manalo sila. Some of them are social users, some of them in fact may mga nahuli tayo ng reason nila kaya sila drugs para magising lang sila just to extend yung working hours. Tangina niya. Naniwala ka naman. Nag-criminology ka pa. Dapat alam mo yung mga criminal minds. Alam mo na yung yung paliwanag nila na yan sa'yo, alibay yan, alibay. To justify yung katarantaduang ginagawa nila. For example, nakapatay ako. Ba't mo pinatay? Ininis kasi niya ako eh. Inaway-away niya ako, pinagmumura niya ako. Kaya ayan, pinatay ko. So ano ngayon? Merong mamamatay tao kasi na napipilitan lang silang pumatay. May mga mamamatay tao na talagang gusto nilang pumatay. At trabaho nila yung pumatay. Ano yun? Okay na ako? Dahil lang meron akong dahilan, kaya ako pumatay. Ayos na ako. Hindi na ako kahindik-hindik, ganon. So, kakaiba ako doon sa isang mamamatay tao na trip lang niya pumatay. Parehas lang naman kami pumatay. Parehas lang naman kami ng nilabag na batas, murder. Diyos ko po. So pinaliwanag niya, mali pa. Sabi ko sa inyo, pag nagsisinungaling kayo, mahuhuli kayo. Ugnayan sa trabaho, kundi ipinapakita lamang anya nito. Meron ka mo, yung iba, may trabaho kasi sila. May trabaho sila kaya sila nagda-drugs, overtime, ganyan. Alam mo ba kung ano yung kape? Kape, Extra Diyos, Cobra, Sting, Red Bull, Monster, ang dami na. Napakarami ng mga energy drink na puta pag ininom mo para kang kuneho. Inom ka ng Robust, ganyan. Di ba Ninong Randel? Walang hindi yan Viagra, ma'am. Hindi yan Viagra na ayaw nang tumigas kaya inom akong Viagra para tumigas. Iba yun, pwede yun. Importante yun. Pero yung putya, magdodrugs ako kasi extended hours ako, call center ako, panggabi ako, pag nakadroga ako, bilis-bilis ko Puta, sabihin mo, tanga, meron ng ngayon. Uminom ka ng 10 Red Bull, o kaya uminom ka ng 10 Cobra, sigurado ako, 6 na araw na, nagko-calls ka pa. Anak ng tinapay talaga. Ito masaklap. Ginastify pa ni general na pala siya, galing
ni Police Brigadier General Jean Fajardo yung kapalpakan nung amo nyo. Ikaw ba naman na-promote ka? Kailangan talaga kahit mali, itatama mo. Ito ang problema talaga sa gobyerno natin. Yung baluktot, tinutuwid. Yung tuwid, binabaluktot. Uminom ka ng kopi ko, 2. 2 araw na, gising ka pa. Talaga ba, Garski? Hindi na yan gumagana sa akin eh. So, ibig sabihin, kung halimbawa, babatak ako dahil... Kasi, General Fajardo, ang live ko kasi alas 12 ng madaling araw. Inantok na ako eh. So, kailangan babatak ako para dire-diretso ako mag-live hanggang alas 6 ng maga. Salita ako ng salita. Okay lang yun, ma'am? Okay lang ba yung ganon? Ang ilang mga dahilan kung bakit nasasangkot sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot ang isang tao. Sa mga ganitong sitwasyon, naniniwala ang PNP na kailangang bigyan ng pangalawang pagkakataon ang mga sangkot sa iligal na droga na hindi kinakailangan dumanak ng dugo. Pero para sa ilang mga Lokohan eh. Basura. Lagay nyo dyan, meron bang pabor sa inyo dito sa sinasabi nitong ni General Marbil? Ilagay nyo nga dyan o tingnan natin ang pulso ng bayan. bahante, madali lang naman anila na gawa ng paraan ng antok o pagod sa trabaho. Hindi mo na kailangang gumamit ng drugs. Kahit na nahihirapan ka na o napupulat ka na, sa bahay ka na lang, tulog mo na lang pag-uwi. Ibig sabihin, magpahinga ka lang, pwede naman. Pahinga ka na lang. Saka may mga day off naman. Siyempre, pag night shift ka naman, 6 p.m. to morning, di ba? O yun, itulog mo na lang yung tanghali. Magugunitang sa ilalim ng Hindi tanga mga Pilipino, Jean Fajardo katulad nyo eh. Mantakin mo. Parang gusto nyo na yatang illegalize yung shabu eh. Everybody deserves a second chance. So pwede daw kayong sumubok. Oo, pero isang beses lang. Sabi nga ni Diego Latigo. Palpak, no? Sobrang palpak, kadiri, basura. Grabe ang mga nasa gobyerno ngayon. O ano, mga tanso. O ano, Coach Jarrett, happy ka dito? Happy ka sa statement ni General Marbil na hindi naman daw lahat ng bumabatak adik? Ganon? drug war campaign ng Duterte administration, umabot sa 3 milyon ang naitalang sangkot sa paggamit, pagbibenta at pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Habang 1 milyon naman ang sumuko sa gobyerno. Nauna nang ipinagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kampanya kontra iligal na droga dahil sa malasakit nito sa mga inosenteng mamamayan, mga kabataan at maraming komunidad na biktima ng epekto ng iligal na droga. Sa katunayan, sa kanyang pagharap sa Senado, muling iginiit ni President Duterte na kalaban niya ang mga kriminal at sino mang sangkot sa iligal na droga. Handa rin anyang akuin ang anumang kaso na isasampalaban sa kanya dahil sa war on drugs sa kanyang administrasyon. Sa huli, naniniwala ang PNP na kailangan dagdagan pa ang pasilidad ng bansa gaya ng rehabilitation centers para sa pagbabagong buhay ng mga individual na minsay nalulong sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Para sa Diyos. Kaya nga ipinagbabawal na gamot, bawal. Para mo na rin sinabi, General Marbil, na yung mga lalaki na nambababae, kung minsan lang naman ginawa, they deserve a second chance. Ganun. Sabi, unbelievable, indescribable. Sabi ni Ana Trixie Gutierrez. Grabe, Gutierrez, putargis ka. Kailangan nila i-justify kasi baka di pa naubos yung sa alitagtag. Oo, kailangan na lahat humit-hit na. Oo, hindi nyo daw maiintindihan si Presidente Marcos kasi hindi daw kayo sabog. Pag sabog daw kayo, maiintindihan nyo na daw kung ano yung nangyayari sa bayan at saka kung ano yung paliwanag nyo. Ibang klase, no? Habang... Kaya naman pala may hearing sa war on drugs. Hindi naman pala lahat ng nagdodroga addict. Oh.